Hello guys! Isa na namang kwento ang ihahatid ko sa inyo. Nung pagsakay ko po ng tren kaninang umaga, ang ganda ng upo ko tapos biglang may sumakay na isang maganda rin namang babae. Hindi naman siya kagandahan pero may itsura din naman. Ayan. Paglapit niya, sabi ko, "Hoy, ganda. Upo ka na dito. At ikaw pala'y buntis." Ayan. Sabi naman niya sa akin, "Ikaw naman, masyado ka naman. Hindi naman ako buntis. Puson 'to, malaki lang ang puson ko." Ay siya, pasensya na ho, akala ko naman buntis ka. Pasensya ka na, ayan. Ay di, noong hindi na siya umupo, sabi, "Ikaw na lang umupo dahil ang ganda mo naman." Sabi niya sa akin, "May lahi ka?" Sabi niya. "Oo, dahil may lahi kami ng ututi." Ako ho ay purong Pinoy, ang lahi ho namin ay lahing ututi. Yun ho ang alarm namin sa umaga ng asawa kong Italyano. Bago ako matulog, kumakain ako ng 2 itlog para ho sa umaga ay sakang nauutot ako para hindi na ho kami nahihirapang magpindot ng cellphone, kaya ho yun na ang ginagawa naming alarm. Tapos noong nag-usap na kami, sabi niya, "Ang kakaunti lang kayong maganda dito sa Italy." Sabi ko, "Ay, sinabi niyo pa. Kakaunti lang ho kami ditong magaganda. Ang marami ho dito ay maaarte at mayayabang. Nakapag-abroad lamang, akong makayabang naman ay wagas." Ay pare-parehas lang naman nagkukutkod ng Eliodoro at nakasawsaw ang kamay sa Eliodorong may sabaw. Kaya sabi ko naman doon sa babae, "Hoy, ano yung iyong tiyan, yung puson mo, pinayari mo? Para talagang ano siya, para siyang buntis, para talagang ipinayari yung puson mo. Ang cute niya." Sabi ko, "Ikaw naman masyado ka naman makapamintas." "Hindi naman ako namimintas, napansin ko lang." Tapos hindi siya umupo. Sabi, "Bakit ayaw mong umupo? Ay luwag naman yung upuan." Mabuto daw yung puwit niya, masakit daw. Ay sabi ko, "Oo nga, eh, pati puwit mo pingkot na pingkot, bakit yung puwit mo diyan napunta sa puson mo? Wala kang nag nag-aano, naglalagay ng puson sa puwet para magkaroon ka ng sabi ko, "Gumamit ka ng foam." 'Yun ang ginagamit ko, 'yun ang sikreto ko, yung foam na binibili sa Pilipinas para nakaupo na rin sa upuang may foam. 'Yun ang ginagamit ko para bilog na bilog yung puwit ko. Para ka na rin, isipin mo na lang na 'pag may foam ka na panting may foam, ang isipin mo na lang ikaw ay agency na namimeke ng mga kliyente." Ayan, tapos sabi ko sa kanya, "Siguro ang lapit-lapit ng bahay niyo sa vulcanizing." Sabi, "Bakit naman?" "Ay paano, ang ilong mo bukadkad." Dahil 'pag daw malapit ang bahay sa vulcanizing shop, ganyan ang napapala ng mga nakatira, nagiging bukadkad yung ilong, ganyan-ganyan. Ay kami naman kaya ganito akong kaganda, ganyan kaganda yung ilong ko, ay wala naman kaming lahi, puro talaga kaming Pinoy. Kaya lamang wala sa aming kuryente noon kaya walang makapagpatayo ng vulcanizing shop. Ayan, sige na nga ang kwento. I love you all. God bless.